RO water. Ano nga ba yun? Sulit ba? Alamin natin. Okay, so na-receive ko tong product na to galing from Watermax Enterprises. Ito yung product ni Kuya Alfred. Isa siyang YouTuber, biker, lahat-lahat na ata meron siya. Pero review natin. Malupit nga ba to? Sulit nga ba? Umpisahan natin kung gaano siya ka-cost effective sa kuryente. Na-receive ko siya a few days ago. So, nag-install ako ng power meter. Sana nakikita niyo yan. Okay, so, nakakabit siya. And tingnan natin yung cost so far. So, I've been running yung power meter mga 2-3 days. Tapos, ginagamit ko yung machine. The usual na paggamit ko ng tubig. So far, it's 68 cents pa lang ang konsumo niya. Depende, ba? So, nakaset yan as 11 pesos per kilowatt. Yan. Solid. So, dako tayo dun sa mas importante, wherein yung efficiency niya. Efficiency niya sa pag-refilter ng water natin. Kasi yun naman talaga yung purpose kaya natin siya gagamitin. Well, bilang isang nag-hydroponic, medyo aware at saka may knowledge ako pagdating dun sa ano ba yung importansya ng ppm sa halaman, and it's the same din yun sa tao. So, the lesser ppm, mas konting solids or kung ano man yung nasa tubig mo ang papasok sa iyong katawan. Okay, so ano ang gagamitin natin na tool? Okay, so dalawa lang, basic tools. So, number 1, TDS meter. So, hindi ito yung mumurahin TDS meter. Medyo ito yung magandang klase na pwedeng gamitin for water quality testing. So, yan. And gamit tayo ng beaker. Okay, so first order of test. So, sukatin natin kung ilan ba ang ppm or ano ang TDS rating ng tap water ko. Okay, so wala tayong cut, ha. Okay, so ugaliin natin mag-purge 3 beses. Para kung meron man dumi doon sa ating gagamiting beaker ay ma-flush out. Okay? So, antayin ko muna mag-stream out yan. Tapos at saka ko siya sasalukin. Okay, I think that is more than enough. Oh, saksi tayo sa tubig. Alright. Okay. So, using our TDS meter, of course, calibrated yan. So, gagamitin natin is ppm. Ang reading natin, nasa scale ng 500. So, kasi ang ppm may maraming scale. May 700, 750. Ngayon, dito tayo sa 500 scale. Okay. Ano ba ang reading natin sa ating tap water? Okay, that is 68, 69.4. Patagalin pa natin. Halo-halo, halo-halo. Okay. Ayan. So, wait natin mag-settle. Nag-settle siya sa 70.3. 0.4. 70.4. Maangat pa. 70.5. Okay. Settle na natin. 70. Ayaw talaga. 70. Sige. Stay natin. Nakikita pa rin siyang mga solids dun sa ating water. 71. Yan. Okay. 71. Okay. Tabi muna natin dito ang ating scale. Hapon ang tubig. Ang next natin na itetest is yung output.
nitong RO water. So meron siyang gripo nandito sa gilid. Ayan. So tingnan mo gaano kalakas yung stream niyan. So ito todo ko grabe, lakas ng stream niya. Okay, so patuloyin lang natin. Okay. So purge ulit tayo 3 times, pwede na. Then kuha tayo ulit ng sample. Okay, ayan siya. So pag binuksan mo yung water, pag nakasaksak yung motor mo, gumagawa na siya ng product automatic. So nag-on yan automatically kapag humina na yung pressure ng tangke, magkakarga ulit siya ng tubig. Okay, so ito yung tubig na sinalok natin. Okay, walang cut yan So yung gagamitin natin na measuring tool, i-flash din natin. Okay, ayan linisin rin natin yung probe nya using kung ano man yung susukatin natin na water. Okay, so kanina 71 ppm, 500 scale. Tingnan natin ngayon. So may pagbabago pa ba? 3.4. okay, so 3.4 ppm, yun yung ating output water. So para na siyang distilled, diba? So sulit na sulit po. Well, siyempre hindi natatapos yan. I-measure din natin kung ilan ba yung output niya para at least malalaman natin kung marami ba siyang na-filter na solids dun sa ating water. So patutuluyin ko lang tong faucet para maggawa siya ng product. So salok tayo dito, purge natin syempre. Kuha ulit tayo doon, last purge, then salukan na natin hanggang mapuno. Hindi natin ikakat para walang daya. Sana nakafocus kasi hindi ko nakikita ang screen ko. Medyo mahina lang talaga yung paglabas ng tubig dito kasi kumbaga ito yung water na nanggaling na sa RO machine. Well, galing sa tangke natin pero nag-pass na siya sa RO machine, then nag-pass ulit siya sa isa pang filter. Ayan. So yung well, ito actually, hindi na pala nag-pass sa, correct me, mali ako doon, hindi na ito nag-pass sa polishing filter. Kung hindi, ito yung nanggaling na dun sa output ng RO membrane natin. So, ito yung wastewater. Tingnan natin kung madumi ba ang ating wastewater. Ilang ppm ba ito? Okay, so ang ppm ng tubig natin ay 217. Right? So ganun siya kadumi. 216, 217. So para sa akin, napaka-solid ng product na to. Napaka-importante ng tubig sa ating katawan. So, alam ba yun, imbis na iinamin natin is like so para sa akin, napaka-solid ng product na to. Grabe, biruin mo yun. Kung gaano kalaki yung na-filter niya or natanggal niya
na dumi doon sa tubig natin. Actually, hindi naman masasabing dumi yun. It's basta particles siya na tinatanggal, na filter. So, rundown tayo muna pala. Bago ko makalimutan, rundown tayo paano ba nag-filter itong purifier na to. So, coming from the source, ito yung galing sa tap. So, ginawa ko mula sa ilalim ng lababo. So, ayun yung tubo niya, dadaan siya dito. Ito yung sediment filter. Right? Pagdaan niya sa sediment filter, pupunta siya dito sa pangalawang filter, which is activated carbon yung laman niya. After ng activated carbon, pupunta uli siya dito. Ito naman yung granulated carbon. Okay? Then, pagkagaling dito, if I'm not mistaken, pupunta siya sa motor. Okay? Yung motor, ipapump niya yung tubig, papunta dun sa RO membrane. Ito yon. Ito yung maghihiwalay sa magandang tubig at saka sa pangit na tubig. Then, pupunta siya sa tank. Okay? Ito ay one-way tank. So, one-way lang siya. Kung saan pumasok, doon din lalabas. Ngayon, pag binuksan mo yung gripo, from the tank, pupunta siya sa polishing filter. Then, may dadaan siya dito sa UV filter. Ngayon, yung UV filter, pwede mong isaksak kung gusto mong ma-sterilize pa lalo yung tubig mo habang nag-iigib ka, or pwede mo rin naman siyang hindi isaksak. It's up to you. So, hindi rin yung UV filter, hindi siya magandang parating nakabukas. So, kailangan mo siyang i-off or i-on depende kung kailan mo gagamitin. Kasi medyo may kamahalan din yan kapag nasira, mapupundi. Alright? So, for more details siguro, dito sa machine na to, message nyo lang si Kuya Alfred sa Watermax Enterprises. Again, hindi ako sponsored na reviewer. Ito ay binili ko personally para sa akin. So, yeah. Cheers!